Ito, services sa galing ito ang ang mundo. kaigsunan. Kay tungod ang Davao City kayo siya og area no and daghan kay tao og mga consequence nga dapat nato servisyon. Ang pondo, alam ni Ika, Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi makukonvict, hindi ma-remove by impeachment. Habang tumatagal ay nagiging desperado na ang mga ito na lalong lumalakas ang loob dahil kakampi nila ang administrasyong Marcos na ayaw sa mga Duterte na patuloy nilang itinutulak upang ma-impeach sa pagka-vice-presidente. Dating Pangulong Duterte hindi na matiis ang nangyayari sa kanyang anak dahil pinagtutulungan siya ng mga ito. Kaya nagdesisyon ng dating Pangulong Duterte na tumayong abogado ng kanyang anak upang ipagtanggol sa mga kasong kinakaharap nito. Marcoleta nagpahayag sa kasong ito na hindi sila magtatagumpay sa kanilang pinaplano. At Attorney Topacio sinabing ang pondo ng Kaban ng Bayan ay hawak lamang ng 2 tao. Ito panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Noong magkasama pa sila at maupo ang 2 ito na inakala nating lahat na patungo sa pagkakaisa at pagbabago pag-unlad ng ating bansa. Pero hindi ganito ang nangyayari kundi napunta ang ating bansa sa isang gulo at pagkakawatak-watak ng tao na magkaiba ang paniniwala at paghanga sa 2 pamilyang ito. Isa sa mga dahilan ang mga taong nakapaligid sa administrasyong Marcos na siyang nagbibigay ng dahilan upang pag-awayin ang 2 pamilyang ito na Marcos at Duterte. Sa panahon ni Pangulong Duterte, maraming problema ng bansa ang kanyang hinarap, lalo na sa droga at kriminalidad ng bansa. Mga malalaking tao ang kanyang binangga. Simbahang Katoliko, senador at mayayamang negosyante. At kanyang mga naipakulong tulad ni Laila de Lima, mga makakaliwang grupo na konektado sa mga komunista, na ginagamit nila ngayon ang administrasyong Marcos na isa-isang grupo ang nagsama-sama at nakipag-alyansa sa mga Marcos upang alisin ang mga Duterte at mga kaalyado nito sa politika. Kung iyong mapapansin, tila ba tahimik lang ang Presidente Marcos sa mga grupong ito na isa ang kanilang pamilya sa mga sinisira nito noong hindi pa siya nauupong Pangulo ng bansa. Si Presidente Duterte, sa tingin ko lahat ng ayaw kay President Duterte, Rodrigo Duterte, lahat na naging kaaway niya, lahat na business interest na question niya, lahat yan nagsama-sama ngayon ng puwersa para totally reject ang isang Duterte. Makikita naman natin, 6 na taon na pinaghirapan niya ng paninilbihan sa bayan. Anong ibig sabihin pinaghirapan? Yung frontline services na ayos. Example, mahaba na ang lisensya, mahaba na ang pahina ng passport, sinorten niya yung requirement ng birth certificate para sa first time na nagtatrabaho. So marami siyang ginawa apart from yung usapan sa droga at saka sa pagsulba